Hi classmate! Nandito kami ngayon sa Coron. Dito kami sa resort and this is our last day. And ang pinakamaganda dito kasi syempre ang dami namin na experience at ang dami ditong kasama ko. First time na makapunta mismo dito sa Coron. Kaya eto, gagawin natin ulit ang mentoring. Kaya simulan natin, di na natin patagalin. Okay, sinong gustong maunang magtanong? Di ba lahat naman po tayo dinarat na ng problema eh. Gusto ko lang pong marinig mismo sa inyo paano hinaharap ng isang Joseph Lim yung bawat problema na dumarating sa inyo po mismo? Sa akin ano lang din, yung tinuturo naman sa atin to noon pa eh. Yung 4 pillars to success. Yung decide, take action, analyze, adjust. Ibig sabihin, pag may problema ka, mag-decide ka na gusto mo siyang ayusin, gusto mo siyang isolve. Then after decide, action, ditrabahuhin mo. Then after, analyze kung tama or hindi. Pag mali, adjust. Pag tama, ituloy-tuloy. Ang nagpapabagal lang naman talaga sa atin sa pagsusod ng problema, number 1, pinaka nagpapabagal is in denial. In denial na meron kang problema, in denial na walang ibang accountable ng lahat ng nangyayari sa atin, tayo. Yun ang pinaka shortcut sa lahat, maging accountable tayo na tayo ang may kagagawan. Kaya nga di ba lagi ko itong nadidiscuss na minsan may mga tao nagiging ang religion, nagiging way nila para pantakip ng sitwasyon nila. Di ba may mga mahihirap na kaya ako mahirap kasi gusto ni Lord, kaya ako nagkasakit ng ganito kasi gusto ni Lord. Pero well, kung ititrace mo lahat, kaya ka mahirap dahil sa mga decision mo pang araw-araw. Di ba parang, ito nagiging common ano to eh, yung topic ko sa TikTok na 4Ps na nag-trending. Na sabi nila, ang mga farmer daw, masisipag, pero bakit daw mahihirap? But actually, ang broad kasi nung ibig sabihin kong tamad, na ibig sabihin ko, lahat kasi nasa internet na, lahat ng kailangan mong matutunan, lahat ng mga connection na pwede, nandun na eh. Sa panahon ngayon, sa totoo lang, sobrang kasalanan mo na talaga maging mahirap ka. Kasi hindi naman dahil sa gobyerno ang pagiging mahirap at mayaman kasi lahat ng presidente may mga naging mayaman at may mga naging mahirap sa panahon nila. Ibig sabihin, hindi nandun. Kaya sa akin, balik lang tayo muna dun sa tanong mo. Pinakasimple lang sa akin, i-analyze mo, tapos kung ano yung mga dapat mong baguhin, baguhin mo. Ano yung mga dapat i-let go mo, i-let go mo. Katulad sa akin nangyari nung may savings akong 100,000 na pinapaikot, hanggang umabot na lang ng 4,000 pesos kasi nagkaroon ako noon ng girlfriend, na-addict ako noon sa paglalaro ng Counter-Strike at paglalaro ng StarCraft. Napakasimple ng equation ko sa life eh. Yung girlfriend hindi nakakatulong, kinabukasan brinikan ko. Kasi sabi ko puro gastos. Yung oras ko pa nahahat, imbis namamasada ako ng jeep, imbis gumagawa ako ng pera, nagde-date pa kami, hindi siya nakakatulong, kinat ko siya. Yung pagko-computer games ko, even, yun ang pinaka-love ko eh, until now eh. Pero ginibap ko pa rin yun. And just like right now, PS5, hindi na ako naglalaro, pero gustong-gusto ko maglaro. Kaya lang, I have so many goals na gusto ko pang ma-achieve sa life. Kaya, kailangan ko siyang i-let go. In short, hindi ako takot i-let go yung mga bagay na hindi mo na nakakatulong dun sa mga goals ko. Third, hindi ako sumasama sa mga taong hindi siya connected sa goals ko eh. Kung gusto kong yumaman, syempre kausap ko dapat lahat mang yumaman. Kung gusto ko naman ng ganito, ganun lang din. Kaya sa akin, simplify lang natin. Ang pag-solve ng problema, diretsuhin mo, huwag ka maging emosyonal. Kung may kasalanan ka, aminin mo, then yun lang. Ganun lang siya kadali. Ang tanong ko is, as a professional nurse, after ko graduate up, nag-board exam ako, and then marami pong nasayangan kasi mas napili ko po ang mag-network. So ngayon po, paano ko po masasagot yung mga tanong nila na hindi naman ang sagot po sa pagyaman ay ang pagtatrabaho? Para sa akin, unang-una, bakit kailangan mo sagutin sila lahat? Kasi syempre, nandun ako sa circle ng mga professionals, even yung pamilya ko. Ito talaga yung chinus na karir para sa akin. And then, ang daming, marami talaga yung nanghinayang nung pinili kong mag-network up. Kasi pare, if you're going to spend all your time proving to everyone kung ano yung mga decision mo sa life, wala kang mararating. Kumbaga para sa akin, focus on yourself. Kung masaya kasi ginagawa mo at nakikita mo may improvement din ko, ang tao, andyan na yung judgment nila eh. Ano man ang gawin mo, ano man ang sabihin mo. Maniniwala yung taong gusto kang paniwalaan at pagdududahan ka ng mga taong gusto kang pagdudahan kahit ano pa ang gawin mo. Kaya for me, siguro,
kausapin mo lang yung mga pinaka-close sa'yo na pwedeng makaintindi. And after that, hindi mo na kailangan sagutin lahat ng ibang tao. Kasi unang-una, na-prove naman natin na end of the day, pag dumating sa survival, wala naman kwenta-kwenta ng courses eh. Naalala mo nung pandemic days, may mga piloto na nagtitinda na lang ng barbecue. May mga teacher na kung ano-ano lang mga binibenta. And that's the reality of life. Na end of the day, hindi naman lahat ng naging nag-nurse eh, habang buhay. Kasi, paano kung nurse ka, naging successful ka, nakaipon ka, nagtayo ka ng hospital, naging negosyante ka, na ang tanong, sinayang mo ba course mo? Kasi hindi ka na-incline sa pagiging nurse, pero naging negosyante ka sa hospital. Diba parang ganun ang buhay. Kaya para sa akin, kasi even ako ngayon, since mas exposed na ako sa SOCMED, sa social media, hati eh. Kasi pag naibang mundo yung mga videos ko, pag hindi sa mundo ng mga entrepreneur, hindi sa mundo ng network, grabe ang bashing. Na sabi ko, kung hindi lang ganun ka-strong ako, parang even ako, ayoko na rin gumawa ng mga video sa social media. Kasi unang-una sabi ko, binibenta ko na nga yung mukha ko na it's, again, hindi siya masyadong safe for me. Second, ang dami ko pang tinuturo, nag-spend pa ako ng so many hours para mag-aral, effort, gasto sa videos. Tapos end of the day, halos wala naman kinikita eh. Pero ginagawa ko to kasi gusto ko mas makatulong. Pero even maganda yung intention ko, may mga tao talaga na talagang hindi magandang sasabihin. Sabi nga nila, hindi naman ibig sabihin hindi ka kumakain ng tiger, hindi ka nakakain ng tiger pag magkasama kayo. And kaya yun lang para sa akin na focus sa sarili mo. Nagkakaroon ka ng changes, nagkakaroon ka ng growth, and yun na lang yun. Hindi naman natin obligasyon na kailangan maintindihan tayo ng lahat ng tao. Kasi mapapagod ka lang i-explain sa lahat ng taong yan na hindi ka pa rin naman talaga nila maiintindihan kasi ayaw ka nilang intindihan. Kaya sa akin, go on with your life. Basta importante masaya ka, yun na yun. Thank you, Ap. Sige. Yan, hello Ap. Yan, sa akin, continuation din doon bilang isang professional din. As an engineer by working for 7 years. And then, nung nakita ko saan ka nag-work dati? Isang telecom and broadcast. And then, Pilipinas? Pilipinas. But it's a Canadian company. So, international yung market namin na. Kaya napunta ko sa iba't ibang lugar. So, yun, nung nakita ko kasi ito, lalo na na-apektuhan ng pandemic, yung work ko, that's why nakita ko itong opportunity na to. And that's why nag-decide ako na gawin siya. Magto 2 years ka pa lang, halos to 3 years? Magto 3 years pa lang. And then yung nakita ko yung vision ng company, everything talagang na-amaze ako. That's why dinesisyon ko siyang gawin. Nag full time, kumbaga yung leap of faith na tinatawag, talagang naniniwala kasi ako doon. And that's why nagtuloy-tuloy siya hanggang fast forward, naging successful ako. Ibig sabihin, nagbago yung buhay ko, nakapag-travel. Imagine, for 7 years sa pag-work na never ko man na-experience yun. 7 years na nag-work, hindi mo na-experience mag-travel? Travel na as in yung... Pero magkano sinisyaldo mo that time? Ranging 30-50K. Most likely 50K po. Okay. And then yun, ang sa akin lang, tanong ko, bilang isang professional yan, di ba? Yung iba kasi, natatakot sumugal, di ba? Ako naman kasi, nakita ko kasi siya, yung sobra, naliwanagan talaga ako, nakita ko yung vision. That's why nag-decide talaga ako na take action, and yun naging results ko. So ano po yung masasabi mo sa mga ganun po na nagdududa, na ayaw, alam mo yung pagpalit yung professional course nila, kapalit po ng ganitong industry natin? Sa akin siguro, hindi naman para i-convince sila na tumalon sila sa isang industry. Kung ako tatanungin, bakit ako nag-networking, bakit ako hindi naging empleyado, even computer graduate ako, computer engineering course ko, sa akin napakasimple. Bakit ka mangunguha, example, sa babae? Kung pupunta ka sa modeling agency sa showbiz industry, ang daming magaganda dun eh. Kesa pumunta ka sa isang baryo, baka isa lang maganda dun. Siyempre, nag-iisang maganda, lahat pag-aagawan ng lahat. Ang dami pang karibal. Dito sa, example, sa showbiz or sa modeling, baka yung isang hindi ganun kagandahan, pero sobrang ganda na niya. Ang bottom line para sa akin, ayaw ko makipagsiksikan sa employment para ako yumaman kasi napaka-stiff ng competition, tapos napakaliit ng opportunity. Kasi sa employment, for you to go up, you need to pull someone down. Gusto ko maging manager, dapat idasal ko na yung manager ko, mag-resign, mamatay, mawala. Diba? Para ako magkaroon ng panibagong opening ng manager. Kaya sabi ko, ang hirap ng competition dito, tapos ang tagal pa ng
ng pag-angat mo kasi depende sa desisyon ng nasa taas mo. Nagustuhan kong entrepreneurship or katulad yung sa ginagawa natin sa networking industry kasi nakasalalay yung sipag mo, nakasalalay yung kita mo sa sipag mo. Sabi ko, mas may tiwala ako sa sarili ko kaysa may tiwala ako sa kumpanya, may tiwala ako sa boss ko, mas may tiwala syempre ako sa sarili ko. Kaya ito ang pinili ko kasi hindi stiff. Ang laki ng market na, di ba sa atin nga sinasabi natin, yung cheque mo dito, blanco. Ikaw magsusulat kung magkanong income gusto mo, basta tapatan mo lang ng sipag. Sa employment, kahit tumulay ka ng alambre, kahit kumain ka ng pako, yung sweldo mo pareho pa rin. 'Di ba? Tapos hindi minsan lalabas yung galing mo kasi sa employment, kahit example, hindi ka marunong mag-drive. Tapos nakita mo yung boss mo, naghanap ng parang driver, nagpasikat ka, natuto ka mag-drive para sa kanya. Kahit anong dagdag na skills na gagawin mo, yung sweldo mo pareho. Tama. Sa atin kasi, hindi ako magaling sa public speaking. Nung naging magaling sa public speaking, naging magaling mag-organize. Yung income ko, nagpapanabay sa skills na naa-adapt ko. Kaya di ba pansin mo minsan sa work, sa trabaho, kahit alam na niya, hindi niya sasabihin na alam niya kasi papagawa pa sa kanya, dagdag pa sa trabaho niya. Kaya yun ang naging reason ko lang na sabi ko, gusto ko to kasi hawak ko sarili ko, hawak ko oras ko. At the same time, nakakapunta pa ako sa lahat ng lugar na gusto kong puntahan. Kasi dati nga, sabi ko, ballpen at papel lang makakapag-network ka na before. Basta may tao kang kausap. Ngayon dahil sa online, diba, sobrang ganda na tayo kahit nandito. Basta may wifi, may internet, kayang-kaya natin. Kaya yun ang maano ko sa'yo na basta sa lahat ng manonood po na sawang-sawa ka na sa income mo, or gusto mo ng level up at nakikita mong walang level up sa ginagawa mo, ba't hindi mo to subukan? Di ba, hindi naman natin sinasabing they need to resign kasi iba na rin ang sitwasyon ng networking ngayon na pwede kang maging successful kahit hindi ka full-timer. We have the system, we have the community, meron na tayong mga mga tools ng online, kaya mas madali na pwede na siyang pagsabayin compared na noon ang sinasabi natin, kailangan mag-full-time ka, mag-resign ka. Ngayon, hindi na. Pwede kang sabay-sabayin, baka may bigla ka isang araw, pagising mo, mas malaki pa yung kinikita mo dito kesa sa sweldo. Tama. Thank you. Sige. Hi po, mentor. Ako po, may question ako. Ito, related po ito sa akin. Bilang isang breadwinner, 25 years old, tapos may dalawa kong kapatid na pinapaaral right now, tapos meron akong papa na meron siyang sakit. Tapos, ang tanong ko, worth it po ba na ito yung pinili ko na industriya? Na susuportahan mo ba yung dalawa mong kapatid? Yes, Natutulungan mo ba yung papa mo? Yes po. Kung ikaw, babalik ko sa iyo tanong, hindi itong industriya ang piliin mo. Mag-empleyado ka or mag-work ka. Again, hindi ko sinasabing pangit ang pag-work, pero end of the day, doon tayo bottom line sa income. Sapat ba yung kinikita mo para itulong mo sa pamilya mo? Right now, sa ginagawa ko dito hindi dito sa atin, kung nagtatrabaho ka. Ay, hindi po, Kasi end of the day, ito, nagtrabaho ka rin naman, di ba? Trabaho ka rin. Trabaho naman wala kayo lahat, no? Yes po. Ito kayong mismo sumagot. Sapat bang makatulong pa kayo sa Hindi, hindi. Technically, sa inyo pa lang. Yes. Now, doon lang tayo mag-usap. Wala namang pinanganak na magiging engineer, walang pinanganak na magiging abogado, magiging architect. End of the day, we choose that career kasi sometimes yun ang advice, yun ang sinabi sa atin ng mga nakapalibot sa atin, magulang natin. Pero dulo, end of the day, how much you earn Kaya sa'yo bilang breadwinner ngayon, kung nakakatulong sa'yo at nakakasuporta ka sa pamilya mo, then for me, it's the right decision na ginawa mo. Kasi ako, duluhan Kung nagiging maayos ang buhay mo, nakakatulong ka sa relatives mo, sa family mo, then go. Kasi lahat naman sa atin, nakita ko sa akin, testimony ko sa network. Lahat ng mga negative ng mga magulang, nung yumaman yung anak sa networking, naging positive ng sobra yung magulang. Di ba parang Manny Pacquiao, si Mami Junisha, positive o negative sa boxing nung nagsisimula? Di ba sobrang negative? O ngayon, tanungin mo nga kung positive o negative pa siya. Di ba? End of the day, pag naging financially okay kayo, everything will be. Correct. Kasi minsan, ang magulang naman natin, they just love us so much na ayaw nilang ma-hurt tayo or ayaw nilang magkamali tayo ng desisyon. Ang networking industry, napakabata pang industriya. Na ngayon pa lang na unti-unting naiintindihan ng tao kasi di ba ang daming misconception tungkol sa networking,
Kaya unti-unti pa lang naman nila ngayon naiintindihan. Actually sa akin, sa mga comment din may mga ibang, since hindi naman lahat networker mga nanonood sa akin, may mga maraming comment pala. I mean, ang ganda naman pala ng networking. Kung ganyan ba naman yung mga sinasabi sa networking, sasali din ako. May mga ganun na maganda, na i-educate na rin natin yung ibang tao na ito talaga tayo Totoo, hindi ko rin tinatanggi na may mga loko-loko na networker, may mga nang-i-scam na networker, pero may mga katulad din naman natin na tinutulungan natin yung mga taong naniniwala sa atin. So actually wala naman talaga akong concern or question kasi napag-usap, parang relate din ako sa lalo na kina Up Kevin. But I would really like to say thank you for many things, but most importantly talaga yung first time na way back 2014, that was the year na parang sumali talaga ako dito. First company mo to? First experience ko talaga sa pag-network. I used to be very negative. Hater ako. Bakit ka muna negative? Sige nga, negative kasi walang, unang-una, para sa akin, hindi lang talaga ako naniniwala. Tapos, syempre, ilang years nag-aral. Tapos, ever since bata pa ako hanggang sa nag-college, isa lang yung inano sa utak ko, the only way na para umasenso sa buhay is to become a professional. Yun lang, climb the corporate ladder. Tapos, nagbago paunti-unti yung tingin ko sa networking kasi nung college kasi ako, may mga schoolmate ako na sumali. That was the first time na na-introduce din kami sa networking. Tapos, nabalitaan ko na lang, nagkaroon ng mga kotse, kumita, nagkaroon ng magandang lifestyle. So, nung nagtrabaho na ako, parang hindi pa ako nag-push pa rin ako magtrabaho, nag-call center ako. And umabot ako ng 2 years. Tapos ang hirap pa rin ng buhay. Sabi ko, buti ba nung estudyante pa ako wala ko ibang inisip, pero nung nagtrabaho, nag-worse. So, doon ko parang unti-unting naalala na may mga kakilala ko umasenso. Hindi man lang nila tinapos yung pag-aaral nila. So, nung may nag-ano na sa akin, nag-alok ulit, naging parang sabi ko, okay, I'll explore. Wala namang mawawala sa akin. And medyo nung nag-start ako, I think marami sigurong makarelate kasi syempre, iba yung mindset, iba yung environment. Hindi pa talaga ako all out noon. Nagpa-part-time pa ako. Tapos attend lang ako ng meeting lang. There was a time na bumaba ka doon, kung tanda mo pa yung Diplomat Hotel sa Cebu. O doon. That time, before my duty, nangyari yun, umattend ako ng training. Tapos, nakalimutan ko yung bagsakan mo kasi ang dami mong sinabi. Pero kinig ako. Pero I may have forgotten kung ano yung sinabi mo, pero hindi ko makalimutan yung feeling. May part kasi sa akin na parang pumipigil pa, hindi pa ako willing mag-all out. Pero nung narinig ko yung words na yun sa'yo, tawag yung TL, hindi na ako pumasok sa work. Actually, hindi ako nagkaroon ng opportunity to resign. Wala, nag-awol ako. Hindi na talaga ako bumalik sa office ever since. And for me, it was the best decision of my life kasi na-achieve ko in less than 10 years ang success na maybe kahit nag 40 years pa akong empleyado, hindi ko matitikman. So, eto na lang po. Ano po yung parang, hindi kasi lahat, di ba, had that opportunity na meron ako na napakinggan talaga kita, doon talaga ako na-push. So, ano pong message mo sa mga tao na maybe pareho nang nararamdaman sa amin, na matagal na rin na nag-e-empleyado, pero they just need that push para magkaroon sila ng lakas ng loob para magbago ang buhay nila? Sa akin, na lang siguro, ibang-iba ng mundo natin ngayon. Ang daming mga bucket list na pwedeng gawin. Kaya nga right now, ang daming ayaw ng mag-anak. For the reason na ang dami kasing pwedeng gawin na ngayon. Kumbaga sa computer games, ang dami ng side quests na hindi ka na lang mag-main quest Kaya sa akin, sa lahat ng manonood dito, if tinapos mo tong video to simula umpisa, at lalong-lalo na kung hindi ka naman networker, pero tinapos mo to, meron kang malalim rason bakit mo to tinapos. Kasi may hinahanap ka na hindi mo mahanap-hanap na sagot. And sa amin siguro, kung first time mo madaanan tong video, try to explore yung mga videos sa amin, panoorin mo, and just imagine anong life meron kami. Kasi currently right now, this is our 3rd day dito sa Coron, Palawan. And kung kumain kami, ang bill natin lagi nasa 10 halos average. Na parang kung hindi tayo ganito ginagawa natin, malamang hindi natin kayang gawin tong ganito lang.
na parang kahit kailan, yung iba sa inyo, ito, kasama pa kita sa last month sa cruise ship. 'Di ba? Tapos ngayon, kayo naman nandito. Kaya sa akin, ang gusto ko lang sabihin, walang mawawala kung magsusubok ka. Sabi nga nila paulit-ulit. Sabi ni Albert Einstein, if you keep on doing the same things and expecting different result, that will be insanity. Lahat kami, dating sales car agent, IT company, call center, nurse, ano bang trabaho mo, Marsh? Employee. Anong employee? Government employee na. Lahat kami, may kanya-kanyang background din eh. Pero may reason lang na gusto lang namin magbago buhay namin. Kaya ikaw, kung gusto mo rin magbago buhay mo, ba't hindi mo subukan? Malay mo, after few years from now, ikaw na rin nakaupo dito at ikaw na rin kasama namin sa ganitong tour. At the same time, ikaw na rin nagkukwento na buti na lang. Ano yung masasabi mo? Buti na lang talaga. Pero ang lupit mo ha, after nung talk na yun. Wala na, no going back talaga. Parang wala nang last pay. Dito ko nakikitain lahat. Nagkita pa kayo ng TL mo? Hindi. I think mga few years back, kasi last kong kita sa kanya, tinawanan pa niya ako. Okay. Kasi bakit ako. Isa yun sa reason bakit hindi ako agad nag full time, kasi nahiya ako. Kasi pag nagjo-duty ako, pinagtatawanan. Okay. Few years later, nakabili na ako ng kotse, nagkaroon ako ng maraming expansion online. Yung nagbukas ako ng that time, it was a holiday. Tapos nag-drive ako, naghanap ako ng bukas na video kasi may nagpadala yung team ko sa Africa. Nakita ko siyang naglalakad. Ako yung tumawa. But anyway, ito na lang po. Minsan kasi may mga ganoon kaming moment sa live. Kasi nasaktan din po kasi talaga ng sobra. Na parang ako, naranasan ko rin dati, may isang nag-work, talagang sobra siyang negative, tas ang sasakit ng sinabi niya. At hindi ko rin makalimutan to kasi one time, galing ako gimikan, 6 a.m. na ako pauwi. Nakasalubong ko siya, nagmamadali siya, naglalakad siya, nagmi-makeup habang naglalakad. Kasi malilit na sa trabaho. Kasi sa mall nagtatrabaho. Kaya sa amin, na lang siguro, sa lahat po ng manonood dito, subukan mo lang. Kasi parang pagkain yan eh. Hindi mo naman malalaman ng pagkain kung masarap kung hindi mo susubukan. Kaya kung gusto mo ng pagbabago, kailangan mong iwanan yung islang kinalalagyan mo. Lipat ka muna ng ibang isla. Pag nakita mo mas maganda, di ituloy mo. Di pag hindi mo naman nagustuhan, di bumalik ka lang, walang mawawala, 'di ba? Pero possible magkaroon ka ng katulad ng mga kwento nila. Kaya dito na muna tayo, classmate. Hanggang sa susunod ulit. Bye-bye.